baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. Ay, babalik na naman po ang ating program, Love Notes and Memories with Treasure. Sana po lahat ng mga kinuha nyo na mga text, mabasa ko ngayon. Sabi nga po ninyo, hindi ko binabasa yung mga text. Hindi po binabasa ko po, kaya lang po kasi sa dami po, hindi ko na po alam kung ano yung nabasa ko at saka hindi. Sinusulat ko naman po, ang nagkamali lang po ako, hindi ko po natandaan. Hindi ko po yung iba nalagyan ng date kung kailan ako nagbasa uli. Ay nako, sorry po. Pero kaya nga po tinitingnan ko kung ano-ano pa yung hindi ko nababase. Nakakalimutan ko naman po kung ano yung nabasa ko na at hindi. Sus, pasensya na po kayo. Sorry. Eto po uli yung aking galing po kay Didi. Didi ng Taguig. Miss Treasure, boyfriend ko po, wala na po talagang pag-asang magbago. 3 beses ko na po siyang pinagbigyan at pinatawad. Lahat po ng sorry, sinabi na niya sa akin. Ganon at ganon pa din po ang ginagawa. Pambababae. Naku, yan talagang babae na ganyan. At dumami pa po ang kanyang babae. Natuklasan ko po na may anak sa isa niyang babae at buntis yung babae niya ngayon. Nabago. Naku po, Miss Treasure. Ayaw ko na po at magtitiis na lang po ako makipaghiwalay sa kanya. Ano po ang maipapayo nyo sa akin? Ay, alam mo, kung ako yung tatanungin mo, sa dami ng ginawa niya sa'yo, na kung ano-ano na mga panloloko sa'yo, sana madapa ka na. Kasi, napakahirap kaya nung ganyan, tapos, ayan ka, pagkatapos mamaya may boyfriend, meron na namang ibang boyfriend, may girlfriend, iba-iba na naman. Mahirap po yung ganon. Kaya kailangan, dapat, hiwalayan mo na lang yan para alam mo, pag hiniwalayan mo yan, babata ka for sure. Sure ako na babata ka. Kasi baka nai-stress ka sa kanya. Siyempre, pag ikay nagseselos, tatanda ka niyan kasi palagi kang malungkot, palagi kang, siyempre po, lahat naman po, kahit naman po sino, pag ikaw nai-stress, lalo na po selos, talaga pong mahirap. Baka po mamaya kung ano pa yung magawa mo sa sarili mo na ganon, lalo pong tayo ay baka imbis na merong pang magulang ang iyong yung magulang mo, walang problema, magkakaproblema pa sa'yo. Huwag mo pong bigyan ng problema ang iyong magulang. Kasi po, yan po kasi mahirap na ang magulang pa ang mahirap maglibing kaya ang magulang sa anak. Nako, ang hirap po niyan. Di bali na lang ang anak ang maglilibing sa magulang, wag lang magulang ang maglilibing sa anak. Ako'y mamamatay agad nun. Nako, hindi bali na lang hindi ko makita. Sus Mariosep. Mamamatay ako, baka una pa lang. May sakit lang ang anak ko na malaman ko, Diyos ko. Wala, baka mauna na ako. Ayoko po ng ganon yung anak ko ang aking kuwan. Ayokong katulad lang po kanina, bago po ako umalis, yung ibon po namin, si Greta, alam mo po ba namatay? Ay siguro po sa init. Ako po'y umiyak. Ay ano pong gagawin ko? Nako, mahal na mahal ko po yun. Siyempre, matagal na rin naman po naming inalagaan yun. Siguro po mga 2 years. 2 years na po siya. Sa July 28 po, 2 taon na siya. Hindi ko lang po alam kung ganun lang talaga ang buhay ng ibon. Napaiyak po ako kanina. Pero, yun na nga po, nakahilata siya dun sa kanyang cage. Makita ko po na nakakuha na pa, patay na siya. Pero, pinakita pa niya sa amin na, kasi po pinainom namin,
kumisay pa po siya. Patagal, siguro po mga 2 minutes pa po siyang nagganon-ganon. Uminom, kala ko nga po tatayo na siya. Kasi nga po uminom, ganon. Nakuwanan pa naman po. Kaya po ako'y umiyak nung paalis na ako. Pero talaga pong ganyan ang buhay. Baka po sinave lang po nila kami dahil po siyempre po, minsan po kasi yung aso ninyo, di ba, namamatay para lang may mangyayari na ganon. Kaya sa akin naman po, malungkot man po yung nangyari. Siyempre po, kahit paano, mahal mo yon, inalagaan mo yon ng 2 taon, ay talaga pong ako'y umiyak. Pero baka naman po iyon parang ligtas lang niya sa amin, family, may mangyari or what or ano, para siya lang po ang ganon. Kaya sorry. At ako naman po hindi inalagaan naman po namin yan. Lahat ng pagkain binibigay namin. Sa lahat naman po ng ibon, alam mo po ba, ang pagkain po niyan, mahilig po yan ng grapes, ng strawberry, at saka ang gusto pa po niya na kuwan, na ano ba yun? Yung donut, alam mo po ba? Jayco. Ay, maarte po. Ay, kaya nga natatawa yung mga kawang ko, Linsyaga, manang-mana. Ayun po, yan ang mga pagkain niya. At ang gusto pa po niya, yung tasty po, lalagyan mo po ng palaman. Ganon. Hindi siya kumakain ng luma na kawan na matigas. Ay, dayaw po niya. Ganon. Kaya po social yung ibon namin kaya wala na akong pagkuha na ng ibon. Nalulungkot na ako. Kaya siguro po, kukuha po ako ng kapalit nun. Napag-isipan ko kung ano yung aking aalagaan na uli. Yan lang po. Kaya malungkot po ako. Ayun, yan lang po. Yan. Siguro naman, Didi, nalaman mo na yung dapat na gawin mo, no? Yun lang talaga ang kuwan mo. Makipaghiwalay ka na lang para hindi ka maging stressful. Mahirap kasi yun magiging malulungkuting ka pa niyan pag yung lalo. Kaya dapat, pag ikay nagmamahal, wag mong ibigay ang 100%. Magbigay ka ng kahit man lang 40% sa sarili mo. 60% or 50-50 ibigay mo. Bigay mo lahat sa boyfriend mo yung pagmamahal ko, ikakasal na kayo. Yun talaga, sure ka na doon sa kanya. Pero wag mong bibigay ang 100% sa kanya. Magtira ka sa sarili mo at alagaan mo ang sarili mo. Yun lang po ang dapat, no? Yun lang, Didi, sana malaman mo ang dapat at hindi, no? Susunod po, galing ito kay Aki ng Taguig. Aki ng Taguig. Miss Treasure, may asawa po ako at may anak. May 3 anak. Okay naman po ang asawa ko. Kaya lang po, nagtaka din po ako sa sarili ko at na-inlove ako sa lalaking manloloko at sinungaling. Nagising lang po ako nung may nabalitaan ako na sa dami niyang babae na niloko, lahat niloko niya at inuutangan. Style po pala niya yan, na manloloko sa mga babae na nakikilala niya. Nililigawan niya, tapos pag na-inlove na sa kanya, inuutangan na niya. Tapos, lalayuan na niya pag may nakuha na siya. Ano pong ugali yon na ganyan? Ay nako, yan po kasi yung taong ganyan ay swindler, greedy. Pag po kasi ang lalaki ganyan ang ginagawa, makikita mo naman po yan sa boyfriend mo. Pag po ang boyfriend mo ay from the start ganyan na po siya. Kaya po kayo maging mapagmasid sa lalaki na iniibig mo o umiibig sa inyo o nanliligaw sa inyo. Kasi pag po kasi hindi ninyo puro love lang po ang makikita ninyo, pagmamahal po wala po yan. Pag po kayo nagsama niyan, mawawala rin po yan, nakakasawa rin po yan. Kaya puro hanggang
ayan, parang magkakasama na lang kayo hanggang may katabi man para lang kayong may katabi. Ganun lang naman po yun. Pero ang masasabi ko po, dapat po kasi, wag kang magpaloko sa iyong nanliligaw o nililigawan o kahit na ano, kung ano man yan, babae man o lalaki man, no? Yan po dapat ang iisipin natin. Maging mapagmasid tayo sa tao. Huwag po tayong diretso lang ang ating ano tawag nun? Ang tingin. Kumbaga sa kuwan walang crooked na kuwan na kalsada. Hindi po pwede sa ibigan yan. Kailangan po bibigyan natin na liliko-liko po tayo. Kailangan hindi puro straight. Kailangan po liliko-liko tayo. Kung merong mali yung boyfriend mo o yung asawa mo, pansinin mo po agad. Tayong mga babae, sinusunod naman tayo ng lalaki. Oras na nagagalit na tayo, taasan mo ng boses yan at matatakot din yan sa atin. Ganun lang naman po yan. Kaya pag po lalo na pag magkasama na tayo sa bahay, kung mali naman po yan, sabihan mo yan, hindi po kikibo sila. Kasi po karamihan kasi ng mga lalaki, puro sila mali eh. Wala naman pong alam yan sa mga ganyan sa bahay. Ang alam lang po yan, magtrabaho, magbigay ng pera sa'yo. Kung may pera ka naman po, paano naman? Hindi mo naman kailangan yung bibigay niya. Pero, siyempre, bibigyan tayo ng pera, tanggapin natin. Yun po talaga ang kalakaran dito sa Pilipinas. Yun po, no? Bibigyan tayo ng sweldo-swelduhan, no? Ganun lang. Tapos maya-maya, hihingi na yung binigay sa yung aka na ipambili natin. Binigay lang po, nagbigay siya ng 100. Aka na ipambili natin tinapay, aka na ipambili. Ala rin po, nawala rin po yung binigay niya. Ganun lang po, style lang po ng ating asawa yun o ng kahit na sino. Ganun lang po yun, no? Yan. Isipin mo yon Didi, Gantagi. Galing ito kay Miles ng Bacoor, Cavite. Miss Treasure, may nakilala po ako, lalaki, na 55 years old. Naligaw po sa akin at nagustuhan ko naman po. Palagi po niyang sinasabi na wala siyang asawa. Single siya. Yun po pala, dami niyang anak at asawa. Ang alam ko lang po, niya ay manloko. Ang alam lang po niya ay manloko at mambuntis. Pag nagsawa na po siya, iiwanan na niya ang girlfriend niya. Ako po ay naloko na din at nakunan po ako ng gamit sa bahay. At may utang po sa akin na 50 tao at mga paninda. Ano kayong tinitinda niya? Gusto ko po sanang ipabarangay. Parang wala na, parang mapapahiya lang po ako. Tama po ba ang gagawin ko, Miss Treasure? Kasi kung iyan ipapabarangay mo o kaya ididemanda mo at kung wala naman siyang pera, useless lang, no? Pero kung gusto mong ipabarangay at magka-record lang siya, okay lang din naman yun para siya may record sa barangay, di ba? At isa pa, para mo rin malaman kung ano at bakit siya ganon. Bakit lahat na lang nanloloko siya? Niloloko niya lahat ang mga babae, niloloko niya lahat ang kanyang nagiging babae, kahit sino, kahit ikaw, at nangungutang siya. Bakit siya mangungutang? Ano yung saan niya ginagamit yung pera na inuutang niya sa inyo? At saka dapat dyan, bago mo pinapautang, tinitingnan mo siya at saka inuunawa mo yung kanyang yung family niya. Dapat alam mo kung ano status ng kanyang family, kung ano status ng kanyang trabaho, kung siya may trabaho. At para malaman mo ang kasagutan. Kasi pag ganito,
napakarami niyang anak, napakarami niyang asawa, kanino niya binibigay yung perang inuutang niya sa'yo? Yun yung sinasabi ko sa'yo. Kaya kung wari, ipapabarangay mo siya, malalaman mo kung saan niya dinadala ang kanyang pera. 'Di ba? Yun lang. At simple. Sige, ipabarangay mo siya para malaman mo kung papaano at kung tama. At saka isa pa, tanungin mo siya, ilan pa ba ang lolokohin mong babae? Huli na ba ako? Pero kung ako ikaw, wag ka nang makisama. Sabi mo kasi dito, gusto mong makisama. Ano ba kasi nagustuhan mo dun sa lalaki? Kung wala namang manloloko, sinungaling, ano nagustuhan mo? Mamaya yan, sa susunod na yugto ng buhay niyan, kriminal pala yan, nakulong na, kung wari, nagkaanak ka, nagkaroon ka pa ng asawang kriminal at saka pati anak mo. Kakawawa naman ang anak mo, nasaan ba ang tatay mo? Ay, nakakulong. Nakakahiya yun, di ba? Kaya kung maiiwasan mo at hindi mo na, alam mo yung pagmamahal, madaling mawala yan. Isipin mo lang lahat yung mga ginawa niyang kawalang hiyaan. Mawawala ang iyong pagmamahal sa kanya. Yung pinakamasakit na ginawa niya, isipin mo, tandaan mo, mawawalan ka ng pagmamahal sa kanya. Ganun lang. Yun lang, ha? At mag-music muna tayo kung ano yung gusto mong music. Okay. My love will last forever. My breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. Held me down, but I got up, already brushing off the dust.
nang kita'y aking iwan na di pa dinanas ng sinuman. Ako ay nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan, dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit, at yakap ko pati ang iyong ngiti. Init ng iyong halik, wala nang kasingit, yakap pa rin ito, yari isip. Ako ay nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan, dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit, at yakap ko pati ang iyong ngiti. At muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan, dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit, at yakap ko pati ang iyong ngiti. Ang iyong ngiti. A sexy motherfucker. Give me your attention, baby. Babalik na naman po tayo sa ating program, Love Notes and Memories. This is Miss Treasure, at kung sakasakali pong gusto po nyo kaming gusto po nyo kung makita, ikuan lang po nyo ang www.ustream TV channel Kakampi Online. Tapos po, ang aming number is 553-8656 and then 788-3607. At saka mag-text na lang po kayo sa akin na FB. Ang FB ko po ay Pat April lang po yan, para hindi po kayo mahirapan. Yun lang po ang inyo matatandaan, madali pong matandaan, di po ba? Yun. Kaya po April, birthday ko po yung April, no? Para hindi po nyo makalimutan ang birthday ko. Yun lang po yun, no?
At saka my number is ang akin pong TM is 0935-770-7888. At saka ang akin pong smart is 0995-662-2860. Yan, dyan mo lang po ako tawagan at i-text para po yung iba po kasi dyan ako tinetext, yung iba naman po yung dati ko po kasi na number, doon ako nila tinetext kasi po yung isa ko pong number na private ko na ibigay ko po yun noon dati, kaya iba-iba po, okay lang po sa akin kung saan yung inyong okay, kung saan kayo pwede na i-text ninyo ako, okay? Pero yung public ko po, ayan, yung pong sinabi ko, okay? Ito po, galing po ito kay Malu ng Mandaluyong. Miss Treasure, may-ari po ako ng isang maliit na business. Sa tagal po ng mga tauhan ko, nagawa pa po nila ako lokohin. Okay lang po sana sa akin, kaya lang po sa dami ng ninakaw nila at ang daming naapektuhan, nagalit po kami at pinalayas na lang namin. Kaya lang po, Miss Treasure, yung work po nila, di namin alam gawin. At kahit po kaming mag-anak, di alam ang gagawin. Mali po ba ang ginawa ko na paalisin agad na di naman alam namin ang gagawin na wala pa kaming kapalit? Ano po ba, Miss Treasure? Mali po ba kami? Oo, mali kayo. Kasi bago kayo magpaalis ng tao, dapat yan, alam ninyo ang gagawin. Yung ginagawa niya, dapat alam nyo. Kasi kung wari, hindi ninyo alam yung ginagawa niya, paaalisin ninyo, nga kayo lahat. Mahirap yun. Hindi po pwede yung gano'n na. At saka isa pa, bawal yung tatanggalin agad nyo. Pag sinumbong kayo sa labor niyan, ay, malilintikan kayo, lalo pat ang tagal na sa inyo nun. Sabi ninyo is 15 years na sa inyo. Nako, pag isinumbong kayo sa labor, kayo ang malilintikan yan. Lalo pat kung kulang-kulang ang inyong mga benefits. Susumbong kayo niyan. Kayo ang, delikado kayo. Basta nalalaman ng tao yung ginagawa nila at mali kayo, pag alam niya, pero pag hindi niya alam ang mga dapat niyang gawin, wala lang. Parang wala lang kayong pinaalis at parang wala na kayong inaway. Pero wag na lang yung pansinin. Sana hindi muna nyo pinaalis. Kasi pag pinapaalis ninyo agad-agad dyan at wala kayong nalalaman, nako, mahihinto yung inyong konting business. Tsaka huwag kayong masyadong walang hiya sa inyong trabahador. Maging kahit kayo yung kahit kayo yung may-ari, wag ninyo silang mamaltratuhin. Kasi dapat nga yan ibibigay ninyo lahat kung ano yung kung magkano ang arawan, kung magkano ang kanya. Oo, dapat kumpleto. At saka bibigyan mo sila ng mga benefits. Kung walang mga benefits at ganyan pa kayo, ay malilintikan kayo sa labor pag yung hindi pag yung sinumbong kayo nila. Kasi maraming ganyan na masyadong mayabang magpalayas, magpaalis ng mga tauhan, ang tapang-tapang, pagkatapos kulang-kulang naman ang mga benefits, malilintikan kayo niyan. Alam mo ba, nangyari sa kaibigan ko yan? Alam mo ba, sa tagal nila, magmula nung nag-start sila, inadyon. Alam mo ba, ang laki ng binayaran ng kaibigan ko sa yung basta sa PhilHealth, basta ang dami niyang binayaran. Kaya iyan, mag-iingat-ingat kayo sa mga empleyado. Huwag kayong masyadong ngayot kayo may-ari, kayo na-hari. Ano yun? Walang ganon. Oo. Yun ngang may utang hindi agad-agad nyo mapatanggal. May utang sa inyo o niloko.
kayo, niloloko lang kayo, o palagay mo ng masakit yung ginawa sa inyo, niloko kayo. Pero hindi agad iyon ang rason, tanggalin. Hindi yon, mali yon. Mag-iisip-isip muna kayo, at saka isa pa, bigyan muna ninyo sila ng chance, first chance, second, and third. Pag ginawa pa niya yon, sabihin mo na sa kanya, ganito, ganito, ganito. Isa-isahin mo sa kanila para naiintindihan kayo. Kasi pag hindi ninyo iisa-isahin sa kanya at magreklamo yan sa labor, patay. Mapapahiya ka niyan. At saka lalo kung tama yon, ay hindi kayo kakampihan. Kaya huwag kayong masyadong maganyan sa inyong tauhan. Tsaka ibigay ninyo yon dapat. Oo. Basta huwag kayong maramot. Huwag ganun lang. Isipin mo, liit-liit ng business mo. Taga saan to? Mandaluyong. Tapos, ang hirap pa sa'yo, maliit na ang business mo, hindi mo pa alam yung ginagawa mo. Yung business mo, hindi mo alam gawin. Pinaalis mo yung tao, yung tauhan mo. Hindi mo sinabi rito kung ilan yung pinaalis mo. Pagkatapos, hindi ka naman marunong, ay yabang-yabang mong magpaalis, pagkatapos hindi mo pala alam gawin yung trabaho niya. Dapat yan, bago ka magpaalis, alam mo yung trabaho niyang gawin, para hindi ka nila pagtawanan. Paaalisin mo siya, tapos nakanganga ka, pagtatawanan ka. Di ba? Sino ang pagtatawanan nun? Ikaw, sasabihin, ang tanga-tanga mo. Di ba? Masasabihan ka pa niyang ang tanga-tangi, ang yabang-yabang magpaalis, wala naman palang alam. Malalaman patuloy na tanga ka at wala kang alam. Di ba? Yun lang ang sinasabi ko sa'yo. Malo ng Mandaluyong. Mag-music po muna tayo. Happy birthday, my son. Now I realize, so I apologize. I'll never hurt you again. May pera ka bang pampaospital? Miyembro ka ba ng PhilHealth? Pwes, sagot ng PhilHealth ang problema mo. Dahil ang PhilHealth ay mayroong no balance billing policy at dahil ikaw ay isang sponsored member, siguradong wala kang babayaran sa pagpapaospital sa kahit saang pampublikong ospital, maging si Junior. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 441-7442 o magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Sa puso, sa isip, at sa panaginip,
kasama, kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo na, abot kamay kita, nasan ka man, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay kita. I wanna be a billionaire so fucking bad, buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit where Katrina hit, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Alright, yeah. What else? A different city every night. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. When I'm a billionaire. Let's go. I'll be playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 5s, 20s, 10s, and bins completely separate. Yeah, I'll be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I
I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so fucking bad. So bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shining lights. Uh-huh. Oh, yeah, And what else? a different city every night. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah. Sing it. When I'm a billionaire. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Is it hard to believe I'm okay? After all, it's been a while since you walked
Okay, babalik na naman po ang ating program, Love Notes and Memories with Treasure. Pagpapatuloy ko po yung ating pagbabasa ko ng inyong mga letters. Pasensya na po kayo kung hindi ko nabasa yung iba, hindi ko po talaga ma-recall. Hinahanap ko, hindi ko malaman kung ano, pero kapag mag-alala, hahanapin ko yun, mababasa ko po yun uli. Kung hindi naman po, mag-text na lang po uli kayo para po mabasa ko. It's already 4 o'clock. No? Ito po, magbabasa muna ako ng inyong letter. This is from Celeste ng Pasay. Miss Treasure, boyfriend ko po bumabalik uli sa akin. Wala na po akong pag-ibig sa kanya. Ano po kaya ang magandang gawin ko? Pero di na po ako nakipag-boyfriend at ayaw ko na pong umibig muli. Nadala na po ako sa mga lalaki. 8 years po kasi kami ng boyfriend ko. Para na po kaming mag-asawa. Kasal na lang po ang kulang sa amin. Kahit ano po ang gawin ko, di na po maibabalik ang dati kong pagmamahal sa boyfriend ko. Friends na lang po talaga ang gusto ko at mangyari sa aming dalawa. Ano po kaya, Miss Treasure, bakit po ganyan? Bakit ba ganyan? Oo, kasi kaya ka ganyan. Siyempre, natural. Kasi alam mo, yung 8 taon, napakatagal. Wag mo naman agad siyang, kung talagang bumabalik siya sa'yo, isipin mo muna, isipin mo lahat kung bakit, at tanungin mo rin ang sarili mo, bakit ba kaya? Gusto ko pa kaya siya? At mag-usap kayo ng masinsinan, yung mga do's and don'ts, pag-usapan nyo, para maintindihan ninyo kung ano yung dapat ninyong gawin at kung kayo magpapatuloy. Ganun lang yun eh. Di ba, kung gusto niyo magpatuloy na kayo dalawa, sige. Pero, kasi 8 years is napakatagal nun. At saka sinabi mo pa na para na kayong mag-asawa, kasal na lang ang kulang. Kasi alam mo, ano ba pangalan mo? Celeste ng Pasay, baka nabibigla ka, baka pag nakipag-break ka, ikaw din ang masaktan. Subukan mo muna kung talagang ayaw mo na siya, hiwalay na kayo talaga, wala ka na talagang pag-ibig sa kanya. Pero ang mas maganda, mag-usap kayo. Mag-usap kayo ng kayo lang dalawa, na wala kayong galit sa isa't isa. Yung ipakita ninyo na ano ba talaga, yung parang magkikita kayo na friends lang kayo, or noon lang kayo, yung parang tipong noon lang kayo magkikita na magmi-meet, yung bang excited kayo sa isa't isa, no? Pero kung may pagmamahal pa kayo sa isa't isa, alam mo, masasabi ko sa iyo, tahawakan ang kamay ng boyfriend, ng girlfriend mo, or embrace mo siya. Habang nag-uusap ka, humingi ka ng tawad sa kanya kung talagang totoo yung iyong nararamdaman, at kung hihingi ka man ng tawad sa kanya, mas maganda yung naiintindihan niya. Yun. Di ba? Para kasi, ano ba naman to? May tawag sa akin. Sandali lang ha. Okay. Hello? Hello? Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. You're the one that I adore, so please believe me. I can never find the courage to
resist your charm. Nothing's more divine than each moment. You are mine, be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Let the sun shine through your heart and make a brand new start. Stay with me each night and day through the rest of my Okay. Pasensya na po kayo kasi tumawag yung kaibigan ko. Tinatanong kung matutuloy kami sa Saturday. Sorry ha. At eto Celeste, nasaan na ba tayo? Ayan, kung bumabalik yung iyong boyfriend, kasi alam mo, yung 8 taon, napakatagal nun. Ang tagal nun, pagkatapos kung basta't gano'n na lang, mawawala na lang, mahirap naman yon, 'di ba? Hindi naman dapat na basta-basta na lang mawawala yung ganong pagmamahal. Pero ang akin, talagang nasaktan ka lang. Ganyan naman tayo talaga mga babae, nasaktan sa biglaan, baka sa bandang huli ikaw ang masaktan, mas masaktan ka. Kasi siyempre kung yung boyfriend mo may maraming babae, niloloko ka o nagkababae tapos hindi mo siya papansinin, bumabalik sa'yo, pagkatapos niyan syempre nakahang yan nakahang pa siya doon sa kanyang babae. Pag hindi mo siya ang ganyan ng lalaki, pag hindi mo siya inaccept, babalik siya doon sa babae niya, ganun siya. Pag inaccept mo siya, dire-diretso na siya sa iyo, kaya umihingi siya sa iyo ng kapatawaran. At ayun, gusto niyang mag-meet kayo, makita ka, ikaw rin naman, sinasabi mo na yung boyfriend mo, gustong bumalik sa'yo, tingnan mo rin kung ano yung, ikaw naman ang makaka-intindi sa sarili mo at ikaw din ang malalaman mo. Kasi sa pagsasama nyo for 8 years, makikilala mo ang ugali ng boyfriend mo. Diba? Ganun yun makikilala mo talaga siya. Yung 1 taon nga lang, kilala mo na ugali niya yung pangkayang 8 taon, Diyos ko, napakatagal nun. Pero sinasabi ko sa'yo, ikaw ang mas mahihirapan pag ganun. Pag ganun ka. Diba? Tingnan mo muna kung papaano, kung tama yung sinabi ko sa'yo. Celeste? Yung susunod is coming from Brian. Brian ng lalaki to Imos, Cavite. From Brian ng Imos, Cavite. Miss Treasure, my girlfriend po ako 5 years. 5 years na. Kaya lang po, Miss Treasure, nabuntis po siya ng boyfriend po niya. Ang babae. Nagulat po ako sa nangyari. Kasi lagi naman kaming magkasama sa office, sa araw-araw. Inahatid ko pa nga po siya sa bahay nila pag uwi namin. At nagluluto po siya ng pagkain namin. Kaya po ako naguguluhan. Ano po kaya dapat gawin? Sabi po kasi niya, ay di ako ang ama ng dinadala niya. Kaya po ako nagulat at takang-taka sa mga pangyayari. Ano po ba ang magandang gawin para po ako makasiguro? Okay, padiretso mo yan at pa-DNA test mo. Pa-test mo yan para malaman mo kung talagang anak mo siya. Kasi kung ngayon, nasa loob pa siya ng tiyan, hindi mo pa malalaman. Pero, alagaan mo pa rin siya. Kasi, nagtataka ka lang kung bakit nabuntis, samantalang magkasama kayo palagi sa araw-araw at pinagluluto ka pa. Ang tanong ko,
wala ka bang natatandaan na hindi kayo nagkita sa loob ng isang araw? At saka isa pa, anong oras kayo nagkakahiwalay nung girlfriend mo? Yun lang ang dapat mong intindihin. At saka isa pa, tingnan mo, hindi ba, palagi mo na nagkita kayo ng, yung menstruation period niya. Nagkita, nagka-mens siya ng 7. Aadin mo yon 7. Tapos, palagi mo na, April ngayon, nagka-mens siya ng April. Nagkikita kayo ng buong April. Pagdating ng May, buntis siya, nalaman mo buntis siya. Or nagbakasyon ka pagdating ng May o kaya April, isipin mo yon para intindihin mo yon para malaman mo kung iyan sa'yo o hindi. At saka isa pa, para makasiguro ka, ipatest mo pag labas ng bata. Pero wag kang magpahalata sa kanya. Ipakita mo pa rin yung love mo sa kanya at care mo rin sa bata. Kung sakasakali na hindi mo siya anak, doon mo lang malalaman na talagang yung totoo yung sinabi niya. Pero ang akin, baka kaya lang niya sinabi yan na hindi mo yan anak, baka meron kang ibang baka may tampo yan sa'yo na hindi mo na gawa. Kaya sinabi niya na hindi niya anak yun. Pwede naman sabihin nyo ng babae, wari ako, galit ako sa'yo, anak mo inasa sinapupunan ko. Pwede ko sabihin niya na hindi mo anak. Kasi galit ako sa'yo. Ganun lang yon. Kaya, wag mo siyang bibitawan, mo lang siya. Panatilihin mo na yung pagmamahal mo sa kanya ay ganon para wala siyang masabi sa'yo. At nang hindi kanya masudsura na pag ganito pala, ganon, papabayaan mo siya. Kaya, iyon lang, hintayin mo yung panganganak niya hanggang sa maipatest mo yung bata. Iyon, kung malaman mo at mapatunayan mo na hindi mo anak at saka mo siya tanungin at tanungin mo sa kanya kung sino yung ama. At kung gusto mo pa rin siya, tanungin mo sa kanya, sino ang mahal mo? Ako o yun? Kung yung ama ng bata. Pag ang tinuro niya, yung ama ng bata, wala kang magagawa kasi ama yun ng bata. Kahit na girlfriend mo pa siya ng 5 years, hindi naman ikaw ang ama nun. Diba? Kaya, pasensya ka na lang nun. Ganun lang naman ang masasabi ko. No? Kasi, pero nakakapagtaka yun. Isipin mo, araw-araw magkasama kayo, paanong malulusutan ka nun. Okay lang sana kung kapitbahay niya yung boyfriend niya. Or nangyayari yan kung wari kasi minsan merong amang gago, di ba? May ama na si Raulo, nagawa siya ng kalokohan, or kapitbahay nila, boyfriend niya, nangyayari yun, no? Kaya wag mo lang muna siyang pansinin, mahalin mo siya hanggang sa pagpanganak niya, hanggang sa pates mo. Mahal-mahal nga lang yon, pero pagkanganak niya na pagkanganak, ipatest mo para malaman mo na kung iyon talaga ay tunay mong anak. Okay? Brian, naintindihan mo ko? Mahalin mo lang siya at asikasuhin hanggang sa mga anak. Yun lang ang payo ko sa'yo. No? Mag-view music muna tayo. Wish I could be the one who could give you love, the kind of love you really need. Wish I could say to you that I'll always stay with you, but baby, that's not me. You need someone willing to give their heart and soul to you. From
promise you forever. Baby, that's something I can do. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a lie. I know I'd only hurt you. I know I'd only make you cry. I'm not the one you needed. I love you. I hope someday you can find some way to understand. I'm only doing